So we pray for those couples po na hanggang ngayon po, nagtatry po na magkaanak po, di ba po? Kasi, syempre, when you have a family, it's happier kasi yun yung purpose ng pagpapakasal. And also can afford the house, job, car, vacation of your dreams. Ayan, kami po, hanggang ngayon, nangangarap pa rin kami mag-Japan, pero ang hirap po kasi. Pero alam niyo po yun, may mga bagay po talaga sa ating buhay mag-asawa na kaya po sinasabi po nga niya, kailangan pong pagtiisan. Di ba po? Because somehow, baka po yung plano at dreams po natin, hindi po yun yung dreams ng Panginoon para sa atin. Maybe He has better dreams for us. Di ba? And so, ano po ang remedy for that? Be patient. Dahil darating ang panahon na ikaw ay nandun din sa tuktok. Sabi nga po nila, ang buhay ay gulong ng palad. Gulong ng palad. Hindi sa radyo. Oo, narinig ko sa radyo yun. Ayan, so yun po, we have to be patient. Time will come that our dreams will happen. Pangalawa po, be grateful. Kahit anong pang sitwasyon po ng buhay naman tayo, nasa hirap, naghihirap man o nasa kasiyahan, we have to be grateful. Kasi parte po yan ang buhay natin. Diba po? And we support each other because again, we are a team. And we are in this journey together. Amen po? Amen. Ano po ang isa pa pong pwedeng, ito po, isa pa po sa mga possible na problems, ano? Pag kunwari po nagkakaroon ng problema dun sa mga, yung mga na-mention ko po. Pagka nagkakaroon po tayo ng mga problema, minsan po lalo po siguro sa mga brothers, yung mga hindi po, yung kinikimkim po, yung sama ng loob. Kinikimkim yung problema. Ayaw sabihin. Hanggang sa ayaw, wala na, nahimik na siya, galit na siya lagi kay Mrs. Ganyan, di ba? Dahil po doon, papasok po tayo ulit sa ating first to do, which is always communicate. Huwag pong magmukmuk. Andyan po ang asawa nyo para makinig sa inyo. Ang bawa po ako, buntis po ako ngayon, 5 months po ako, so mga anak na po ko in 4 months. Tapos medyo nag-anxiety po ako pagdating sa budget namin. Kasi nga po, bagong uwi po, nag-iipon pa po ulit, tapos nag-iipon po ako, so medyo sa budget. So sinasabi ko po sa asawa ko recently, ay, ito na naman, tapos buntis mo po, syempre yung hormones po, kumapasok. Ako yung medyo nag-anxiety kasi baka kulang yung budget. Kaya ko itong i-ire, ayoko nang hatingin ako, kaya ko i-ire to. Pero sana enough, more than enough yung budget. So, sinishare ko sa kanya, hindi ko sinasarili. Kasi I want him to be aware of the problems that I am thinking of. Para at least, problemahin na rin yung problema ko. Para at least, alam mo yun, makakapag magtutulungan kami. Diba? Okay. Kaya naman po, meron pa po tayong 8 to do. Because when things don't go your way, you have to remember your wedding day. Okay, so the thing that we want to have here sa ating 8 to do is to remember our wedding day. Kung gaano tayo kalaglag, tayo nagpakasal. Kung gaano katamis ang tinina ng tiyakapan at halikan. Kahit pa gaano katagal ng kasal. Amen. Kailangan tandaan po natin at panghawakan natin ang memorya doon. Amen? Kasi ito yung pinakasalan ko nung araw na yon. Kapag nalilimutan na natin na uubusan tayo ng rason para manatili or para pagbigyan or para makinig sa ating minamahal, kailangan natin tandaan ang araw na yun kung kailan sinabi ko, ako at siya ay para sa Panginoon. Kaming dalawa kasama ang Panginoon. Amen po ba yun? Amen? We need to try to remember the day that we gave ourselves to the Lord and we gave ourselves to each other for the Lord. Amen? Yan. So again, dun po sa punto na yun yung paraan natin para maibalik ang sarili natin sa pagmamahal, sa pang-araw-araw na pagmamahal sa ating asawa. Amen po? Alright, and then, again, another
another set of virtues na ating pong ipapanalangin sa Panginoon na sana'y makuha natin. Amen? Is first the virtue of patience. Amen? Patience. Pagiging, ano ba ang Tagalog? Pasensyoso. Pasensyoso. Patience in each other. And also patience in the Lord. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng oras, hindi lahat ng hinihiling natin ay nakukuha natin ng ganyan. Hindi po? And it also comes there. Baka po meron po sa inyo may-ari ng white Nissan Urban na AKA 2198 po ang plate number. AKA 2198. White Nissan. Nissan Urban. Thank you po. Meron po ba dito? Wala. Wala po yan. Sige, tuloy mo. Okay, so again, we remember to pray for patience. Patience also in ourselves and patience in the Lord. Na hindi lahat ng hinihiling natin ay agad-agad ipinibigyan. Amen po? And patience especially to our spouse because a spouse is a person. Hindi po yan robot. Hindi po yan ATM. Na anytime na gusto mong humingi at pahingi, ay basta-basta na lang maglalabas yan na milagro. Amen po? Meron talaga mga panahon na sila rin mismo ay kulang at nangangailangan. Amen? Kaya kailangan po natin ng patience. Next is gratefulness. Hindi po tayo mabubuhay kung hindi tayo grateful sa Panginoon. Dahil kung wala tayong pagpapasalamat sa Panginoon, lahat na lang ay mali. Lahat na lang ay malungkot. Amen po? May bahay ako, may tinitirahan ako, may nasasakyan ako, may minamahal ako, may kinakain ako sa araw-araw. I love you, Mama. Thank you, Lord, sa lahat po ng biyayang meron ako ngayon. Amen? And of course, trust. Kasama din po ng patience ay trust. Kailangan natin magtiwala sa ating katipan. Kailangan natin magtiwala na kaya niya. Kailangan natin magtiwala na kaya namin mag-asawa. Amen? Alright? Sige po. At ito na po yung last problem po na daming problema. Ba't po kayo mag-asawa ko? Daming problema. So, ito na po yung last. Floods that derail the journey. Ano itong dalawang po? Ang mga bagay na talagang hindi na may iwasan. Dalawang bagay po. Loss of a loved one at critical illness. Siyempre, parte po din parte po ito ng buhay. At mga hindi po natin matataguan, mga hindi inaasahan pangyayari sa buhay. Ano ang ating remedy? Courage to solve the problem. Support from family and community. Kasi kahit anong problema po yan, pagka tinalimuran mo po, hindi po masosolve yan. So, mas maigi po na harapin ang problema. Di ba po? At dyan naman po yung backup mo, dyan naman po yung asawa mo. So, meron po katulong sa kung ano pong problema. Pangalawa po, support from family and community. That's one of the best things po siguro ng being part of the community of Couples for Christ. Alam niyo po yun. Kung kayo po ay may household, sinabi niyo po yung problema niyo. Hindi lang po kayong dalawang mag-asawa lang nagdadasal para masolusyonan yung problema niyo. Mas maraming tao na po ang magdadasal para sa inyo. Tapos yung household head niyo po yun, i-raise din po yun sa household niya sa taas. Magdadasal na rin po yun. Hanggang umabot na po nandun na sa ibang bansa na po nagdadasal para sa inyo. Di ba po? Yun po ang napakagandang blessing of being part of this community. That you are not in this problem, not just a couple, pati po yung buong community pinoproblema yung problema niyo. At tutulungan kayo para masolusyonan yung problema niyo. Amen po? Siyempre, yung pagtingin lang din sa buhay ng ating mga kasama sa community. Correct. Yung mga 40 years na dyan nakasal, di ba? Paano nila nalampasan yun? Paano nila nagawa yun? Ilan ba ang anak nila? Ano ba ang trabaho nila? Ano gano'n ba habang oras nila sa puno? Bakit kami mapag-serve pa sila? Dahil po kayo ginagawa. Pagod na ako. Yeah? Paano nila nagagawa yun? We can always ask. Amen? We can always seek them. Paano nyo nga ba nagagawa yan? Di ba? Bakit mas mahal ba kayo ni God kaysa sa amin? Yeah? Bakit gano'n? Pwede natin silang tanungin, ano ba nangyayari? Paano ba namin magagaya yung ginagawa nila? Ayan, at doon po papasok yung ating 9 to do. 9 na tayo, matapos na. Receive the gift of community. Again, the community of Couples for Christ. But not just the community of Couples for Christ. Pero yung maging mga kaibigan niyo pong mag-asawahan. Di lang naman po si MC
kasi yung ano nyo eh, mga pwedeng puntahan. I'm sure meron din po kayo mga kaibigan sa labas ng community. That's also a mini community that you have. Di ba po? Ayan. Ano po ang remedy pag ganyan? Again, courage to solve the problem, support from family and community, and seek divine intervention. Siyempre po sa lahat ng problema, ating pong pinagdadasalan. Hindi po masusolusyonan niya ng kayo-kayo na, ng tayo-tayo na. Tutulong kailangan at kakailanganin po natin ang tulong ng Panginoon. Amen po? Amen. And what are the things that we have to rely on to God for? Tatlong virtues po yan. These are the biggest virtues that we want to learn bilang mag-asawahan po. Una po, faith, of course. We put our trust in God. Na may plano po ang Diyos at kung ano po ang plano niya, mangyayari yun. Yes, may plano tayo, pero sana po yung plano po natin nakaalay po sa plano ng Diyos. Amen po? Ayan. Next, hope. Hope na may magandang mangyayari. Hindi laging na may problema. Darating ang panahon na magiging masaya. Malalampasan natin ito. Malalampasan natin po. At yun po ang ating 10th to do. Hope in what God has in store for you. And that is very exciting. Kasi po pag